Panulaan sa panahon ng Hapon. Natigil ang panitikan sa Ingles kasabay ng pagtigil ng lahat ng pahayagan. Ganun din, ang panahon ng Hapon ay tinawag na gintong panahon para sa mga manunulat sa wikang Tagalog. Pinagbawal din ng mga Hapon ang paggamit ng wikang Ingles. At ang naging pangunahing paksa ng mga sulatin ay patungkol sa buhay lalawigan. Naipasara rin ang ilang mga sinihan at ginawa na lamang itong tanghalan. Nagkaroon rin sa krisis ng papel kaya hindi masyadong marami ang aklat na naisulat. At ilan sa mga akda na nasusulat sa wikang Ingles ay ipinasunog ng mga Hapon na sa gayon ay masigurong hindi mababahira ng kanluraning ideya ang panitikang nilikha ng mga Pilipino. Ilan nga sa manunulat sa panahong ito ay sina Lope K. Santos, Jose Corazon de Jesus, at Florentino Colates. At sa panahong ito ay meron tayong 4 na uri ng tula na sumikat sa panahon ng Hapon. Una, ang haiku, tanaga, karaniwan, at malaya. Ano nga ba ang haiku? Natutong gagarin ng mga manunulat ang haiku. Ito ay binubuo ng 17 mga pantig na mayroong 3 taludtod. Ito ay tinuturing na maikling tula sapagkat ang unang taludtod ay binubuo ng 5 pantig. Ang ikalawa naman ay 7 pantig at ang huling taludtod ay binubuo ng 5 pantig. Ang kagandahan daw ng uri ng tulang haiku ay nakasalalay sa mga pinaghihiwatig na imahe nito at sa malalim na kahulugang taglay ng isang talinhaga. Mayroon tayong 2 halimbawa ng haiku na isinulat ni Gonzalo K. Flores. Una, ito ang tutubi. Ang ikalawa naman ay ang aniyaya. Ang ikalawang uri naman ay ang tanaga. Ang tanaga ay maikling tula na may 4 na taludtod at ang bilang ng bawat taludtod nito ay mayroong 7 pantig. Binuhay ng makatang si Ildefonso Santos ang tulang tanaga. Ito ay maikli rin katulad ng haiku, ngunit ito'y may sukat at tugma at ang bawat taludtod ay may 7 pantig. At isa nga sa halimbawa ng tanaga ay ang palay. Ang ikalawa naman ay ang kabibe. At ang ikatlo ay ang tag-init. Ngayon naman ay dumako tayo sa isa pang uri ng tula. Iyan ay ang karaniwan. Karaniwang itong may sukat at tugma na kung saan ay maraming mga Pilipino ang sumusulat sa paraanang ito. At isa nga sa halimbawa ng karaniwang tula ay ang Kayong Manggi na isinulat naman ni Ruben Vega. Ang huling tula naman sa panahon ng Hapon ay ang malaya. Dahil malaya ang pagsulat na ito, maaari itong may sukat, maaari din namang wala, at walang bilang ang taludtod nito. At ang halimbawa nga ng tula ay ang isinulat ni Ildefonso na may pamagat na tula